Ako nga pala si Nika, or Teacher Nika kung tawagin sa paaralang pinapasukan ko dito sa Cavite. Sa edad na 22 ay nakatapos agad ako ng elementary teacher course at pasado na din ako sa board exam at nagtuturo na ako sa munting pampublikong paaralan malapit sa tinutuluyan ko. Nakabukod na ako sa aking magulang at talagang namumuhay na ng mag-isa sapagkat gusto kong maging independent sa pamumuhay. Umiikot lang ang buhay ko sa pagtuturo sa mga bata at bahay lamang pag weekends. Minsan, nauwi ako sa amin pero nagbago ang buhay ko sa isang bagay na kakaiba at bubuhay sa mas masayang pamumuhay na meron ako. Isang gabi, ginabi na ako sa eskwela sapagkat maraming lesson akong ginagawa. Pinatay ko na noon ang malalaking ilaw at maliit lamang ang aking itinira. Pasado 7:00 na nang marinig kong kinakandado na ni Mang Ruben ang pinto ng aking silid-aralan at kaya naman agad-agad ko siyang sinaway. Mang Ruben, saglit lang ho at andito pa ako sa loob. Sambit kong pasigaw. Hindi ko alam kung maririnig niya to sapagkat malakas ang ulan sa labas. Si Mang Ruben ay matagal ng katiwala at janitor ng paaralan. OJT pa lang ako noon ay andito na siya. Sa edad na 43 ay matikas pa rin siyang tignan at masipag sa gawain niya. Naku iha, pasensya ka na. Hindi ko naman alam na andyan ka pa pala. Tugon niya. Okay lang humanong. Sagot ko naman. Iha, pwede bang sumaglit dyan sa loob? Ang lakas ng ulan eh. Basang-basa na ako. Sige ho, Manong. Tara ho at pasok po kayo. Agad kong pinatuloy si Manong at isinara ang pinto sapagkat kay lakas ng ulan at mukhang makakansila pa ang klase nito bukas. Naku Manong, basang-basa ka na. Alisin niyo ho muna kaya yung suot niyo. Naku, nakakahiya naman ho sa inyo, Ma'am Nika. Ayos lang ho yun, Manong Ruben. Wala naman ho sa akin yan. Nasabi ko yun sapagkat nagka-boyfriend naman na ako noon at naka-live-in ko na rin siya ng 1 year. Kaya sa tingin ko okay na sa aking makakita ng isang katawan ng lalaki. Agad inalis ni Mang Ruben ang pantaas niya at baka sa aking paningin ang pangkaraniwang katawan niya. Hindi kagandahan at malaki rin ang tiyan ni Mang Ruben. Pero tila kakaiba ang pakiramdam ko sa nakita ko at napansin sa kanya. Iya, nakakaasiwa ba? Natulala ka na eh. Okay lang Manong. Pasensya na Malakas ang ulan at luma na ang paaralan. Marami ng sira sa paligid pati bintana. Kaya naman nakakapasok na ang tubig at nababasa na ang gamit ko. Kaya itinabi ko na to at inayos. Basa na rin ako sa talsik ng mga tubig. Kaya minaigi kong tumabi sa pwesto ni Mang Ruben sa isang sulok. Mang Ruben, patabi medyo malamig na kasi at natatamaan na ako ng tubig. Pasensya ka na Ayos lang ho, Ma'am Nika. Nilalamig ho ba kayo? Medyo Manong Nanginginig na nga ako. Mukhang di pa titigil yung ulan. Ayos lang ho ba naakbayan kita? At lumapit ka sa akin para naman hindi ka lamigin. Wala sa isip ko ang sinabi ni Manong. At dahil sa lamig, ay nagpasya na akong sundin siya. At sinabi ko na ayos lang.
Nagkwentuhan kami ni Manong Ruben at ganon ang sitwasyon namin. Mula nung OJT pa lang ako, magkaibigan na kaming lubos ni Mang Ruben. Maya-maya, namamalayan ko na lang na humahaplos na pala si Manong sa hita ko. Ang sabi niya, para daw hindi ako lamigin o hindi lamigin yung binti ko. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa ginagawa niya. Ang ganda mo at ang sexy, ma'am. Bakit single ka pa? Biglang tanong niya sa akin. Manong, ewan ko ba? Wala namang nanliligaw eh. Biglang nagtawanan kaming dalawa. At bigla akong naluha nung ikwento ko sa kanya ang tungkol sa pagtataksil ng ex ko sa akin dati. Tahan na, iha. Huwag ka nang lumuha dyan, okay? Alam mo, maganda ka. At kung kabataan ko lang, naku liligawan kita. Talaga, Manong. Mataimtim kong tinitigan ang mga mata ni Mang Ruben. Maya-maya, ay bigla niya na lang akong ginawaran ng halik. Halik na may pagmamahal at banayad. Ewan ko ba kung bakit, pero tumugon na rin ako sa kanya. At hindi nga nagtagal, ay umabot sa puntong kinalas ni Manong ang butones ng aking uniforme. Hanggang sa tuluyan na nga niyang nakita ang lahat ng aking itinatago. Malambing niyang idinapo ang kanyang labi sa aking tenga, pababa sa aking leeg, patungo sa aking hinaharap hanggang makarating sa pusod ko. Hindi ko na malayan na napapasigaw na pala ako sa kakaibang tinatamasa. At maya-maya ay pinunit niya ang pangilalim na suot ko sa baba na siyang ikinagulat ko. May kung anong kuryente na dumaloy sa aking pagkatao sa kapilyuhan ni Manong Ruben. Ay talagang napapapikit ang aking mata sa tindi ng tinatamasa. At maya-maya pa ay napadpad na ako sa rurok. Hingal na hingal ako habang tinititigan ako ni Mang Ruben. Iha, matagal na akong natatakam sa'yo. Lagi kitang iniisip sa tuwing kailangan kong tumugon sa pangangailangan ko. At hindi ko sukat akalaing papayag ka ngayon. Sa puntong yun ay wala na akong naisagot pa. Pinuhat niya ako at pinahiga sa isang mesa. Kusa akong ibinukas ang mga binti ko at iniyakap sa kanyang bewang na agad namang sinamantala ni Mang Ruben. Huwag ho masyado, Mang Ruben ah. Ang sabi ko sa kanya na medyo kinakabahan at natatakot dahil sa nasulyapan ko kung ano ang meron siya. Halos mawala ako sa katinuan nang maramdaman ko ang pag-iisa namin ni Mang Ruben na isang janitor sa paaralang yun. Halos yakapin ko siya ng mahigpit at buong-buo kong ibinigay ang aking sarili hanggang sa tuluyang humupa ang sabik at gigil namin sa isa't isa. Grabe ka, Mang Ruben. Muntik mo nang masira tong mesa ng eskwelahan, no? Pabiro kong sabi habang hinihingal pa rin. Pasensya ka na, iha. Sobrang ganda mo kasi kaya nanggigigil ako sa'yo eh. Napangiti ako sa sinabi niya at sabay kaming nag-ayos ng sarili. Maya-maya ay humina na ang ulan, ngunit basa pa rin ang aming mga damit. Nagdesisyon kaming kainin muna ang stock kong pagkain sa room. Oo, nagdadala ako ng extra snack kasi nag-OT ako always. Baha pa sa labas at muli na namang lumalakas ang ulan. Pagkatapos namin kumain, ay muli na naman akong nakuha ni Mang Ruben.
Nakadalawa pa si Mang Ruben sa akin hanggang sa tuluyan na siyang nakontento. Palakas pa ng palakas ang ulan nang makaramdam na kami ng antok ni Mang Ruben. Habang nakahiga ay magkayakap kami at sinasabi niyang sana ay sa kanya na lamang daw ako. Hindi ako nakatugon sa sagot niya sa pagod at naidlip na ako. Kinabukasan ay mukhang magtatagal pa kami sa silid-aralan na to. Malakas pa rin ang ulan at mukhang aakyat pa ang tubig dito sa classroom. Tinignan ko ang relos at nakita kong pasado 7:00 na. Unti-unting bumalik sa akin ang nangyari at kung anong langit ang natamasa ko kagabi. Wala na si Mang Ruben sa aking tabi at hindi ko alam kung nasaan siya. Nakasarado lamang ang pinto, ngunit hindi ito nakalak sa tansya ko. Baka lumabas lamang siya. Nag-ayos na ako at nagulat ako nang magising akong nakaibabaw na lahat ng damit niya sa akin para ako ay hindi lamigin. May kumurot sa aking puso. Malakas ang ulan, kaya nagbukas muna ako ng FB sa CP ko para makibalita sa ibang guro. At gaya nga ng sinabi ko, suspindido na ang klase para sa araw na to dahil sa naglandfall na ang bagyo. Maya-maya pa ay dumating si Mang Ruben at nakakapote siya. Iha, halika't kumain ka na muna. Umorder ako ng mami at umuwi sa amin para may pera ako pambili. Ang wika ni Manong. Salamat ho, Mang Ruben. Kumain na nga kaming dalawa na tila normal lamang ang lahat. Nagkukwentuhan kami ni Mang Ruben patungkol sa lakas ng ulan. Eto iha, may dala din akong extra damit, kaso panlalaki to eh. Para lamang hindi ka magkasakit at sana ay magkasya sa'yo. Nakoy, salamat Manong nakakahiya naman. Huwag ka nang mahiya iha. Pasasalamat ko na lang yan sa pagtanggap mo sa akin. Sabay sinunggaban niya akong bigla ng mabilis sa labi. Banayad na parang may pagmamahal. Matapos kong magbihis, ay nagtungo na kami palabas at inalalayan niya pa ako. Maya-maya ay pumara kami ng tricycle. Ma'am Nika, sabayan na ho kita sa pag-uwi. Nagulat ako nang bigla din siyang pumasok sa loob pagkatapos ilagay ang bag ko. Hindi na ako nakapalag at umakbay na siya sa akin na para kaming magkasintahan. Pasensya na Ma'am Nika, baka lamigin ka kasi at ang bigat pala nitong dala mong bag. Hindi na ako nakapalag pa sa pagmamalasakit ni Mang Ruben sa akin. Medyo mabagal ang biyahe dahil sa baha. Kasabay ng malamig na ulan ay siyang pagpapainit sa akin ni Mang Ruben nang muli niya akong halikan. Nagulat na lamang ako nang biglang huminto na ang sasakyan at sinabi ng driver na nasa tapat na kami ng apartment ko. Bumaba na kami ni Mang Ruben. Malakas pa rin ang ulan kaya ang sabi niya ay sasamahan niya na ako hanggang sa apartment. Salamat ho Mang Ruben at hinatid niyo pa ako dito. Okay na po ako. Sige na iha, baka madulas at papano ka pa eh. Tara na. Bigla akong namula dahil sa pagiging maginoo ni Mang Ruben. At hindi ko naman yun pinahalata sa kanya. Nakaakyat na kami sa second floor ng apartment na tinutuluyan ko. Maliit lang ang inuupahan ko na may maliit na sala at kusina pero katamtaman ang laki ng kwarto na tanaw agad pagbungad sa pintuan. Salamat ho Mang Ruben. O sige iha, paano mauna na ako
baka sa mukha ni Mang Ruben na parang malungkot siya. Kaya naman naisipan ko na patuloyin muna siya. Tara ho muna dito, magpatuyo muna kayo sa loob. Ang wika ko sa kanya. Agad namang sumang-ayon si Mang Ruben. Inayos ko ang gamit ko sa kwarto. Saglit lang manong magpapalit lang ako ng suot. Pagpasok ko pa lang sa kwarto, nagulat ako nang sumunod na pala siya at tinulak ako bigla sa kama. Sensya na iha, hindi ko na mapigilan Kanina pa talaga ako uhaw sa'yo. Bigla siyang dumagan at sinuyo ang aking labi. Gumanti na rin ako tapos ay huminto siya at tumitig sa akin. Ang swerte ko kasi pumayag ka ulit, Ma'am Nika. Matagal na kitang, ano ba tawag doon? Crush? Sabay inangat niya ang t-shirt na suot ko. Ako naman ay parang kinikilig dahil para siyang torpeng mahilig kung magtapat ng nararamdaman. At maya-maya pa, ay unti-unti nang naglaho ang suot naming dalawa. Manong, hindi ka pa rin ba nagsasawa sa akin? Oo, iha. Hindi ako magsasawa sa'yo. Lagi kitang pasasayahin. Ang sabi niya. Sige na nga, Mang Ruben. Sayong-sayo lang ako ngayon. Hindi ko na alintana ang sinasabi ko sa sabik na nadarama. At sa puntong yun, muli kong binigay ang sarili ko kay Mang Ruben. Napapapikit na lamang ako sa panggigigil niya sa akin. Nakakagigil ka talaga, Ma'am Nika. Ang ganda-ganda mo. Sana magkaroon ako ng asawang katulad mo. Nag-blush na naman ako at tila kinilig sa tinuran ni Manong Ruben na hindi pinaramdam sa akin ng dati kong boyfriend. Halos mabaliw ako kay Mang Ruben sa kakaibang pinaparanas niya sa akin. Namumungay kong tinititigan ang mata ng janitor ng eskwelahan namin. Pananagutan kita, Ma'am Nika. Ano man ang mabuo. Sabay halik niya sa akin sa noo. Tila kakaiba ang pakiramdam na to. Hindi ko mawari kung kinikilig ba ako. Maya-maya ay nag-ayos na rin kami at sabay pa kaming naligo sa banyo. Pagkatapos noon ay nagtungo na ako sa kusina para maghain ng pananghalian. Habang nakain kami, nagkwento siya sa kanyang namayapang asawa na maagang namatay kasama ang kanyang anak. Sa sunog ito namatay at nung panahong yun ay sa Maynila pa siya nakadestino nung mangyari. Kaya naman labis ako na nalungkot sa kanyang istorya. Labis talaga ang paghanga ko sa iyo nung intern ka noon. Ikaw ang pinakamaganda at sexy sa mga kasamahan mo, iha. Tugon niya sa akin at ako naman ay nasisihang nakikita na masaya siya sa paghahayag ng paghanga. Pagkatapos kong maghugas, ay tila walang kapuguran si Mang Ruben at muli niya na naman akong dinala sa kama. Pero sinabi ko sa kanya na mag-iingat siya dahil hindi pa talaga ako handang mabuntis. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na pananagutan niya ako kapag may nangyari. At tila nagiging musika naman to sa aking pandinig. Bago mag-alas 4 ay handa na siyang umuwi. Medyo mahina na rin ang ulan. Nagulat na lang ako nang bigla niyang kinuha ang cellphone ko at sinabing, "Selfie tayo, baby?" Sa pagkabigla ay hindi na ako nakaiwas pa. "Send mo sa akin, iha, sa messenger tugon niya at hinalikan niya ako sa noo sabay po sa akin.